malasakit sa kapwa. Yan ang nagtutulak sa National Task Force Against COVID-19 upang paigtingin pa ang ating laban sa pandemya. Kung gusto natin mas mabilis maibalik sa normal ang ating pamumuhay, dapat ang buong pamahalaan at ang buong sambayanan nagtutulungan. Para mas mapahusay pa ang pagtutulungan sa panig ng gobyerno, dapat tutukan natin ang laban ng mga lokal na pamahalaan. Kaya inilunsad ng IATF National Task Force Against COVID-19 sa pakikipagtulungan ng Department of Health at DILG Local Government Academy ang Operation Listo, Protocols for the Management of Emerging Infectious Diseases, na magsisilbing pangunahing gabay o quick reference manual ng local chief executives at local COVID-19 task force. Katulad ito ng Operation Listo na nakasanayan na ng ating LGUs kung saan madaling matutukoy ang mga specific na hakbang para malabanan ang paglaganap ng sakit. Ang Listo Protocol ay hango sa Hammer and Dance approach na community-based COVID-19 health event management, kung saan binibigyang diin ang malaking papel ng LGUs sa localized implementation ng kampanya ng gobyerno kontra COVID-19. Nakaangkla ito sa Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate o PDITR strategy at Zoning Containment Strategy ng National Action Plan Against COVID-19 Phase 2. Ang focus nito, prevention at containment ng sakit. Ang target, ma-flatten ang curve sa lalong madaling panahon nang hindi kinakailangan ng malawakang lockdown. Zoning Containment Strategy ang ating epidemiological na solusyon na gagabay sa LGUs sa tamang uri at parameters ng lockdown na ipatutupad sa hotspot zones upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Sa bawat zone, may kaakibat itong PDITR strategy at kaukulang minimum targets. Smart, kasi targeted ang approach. Depende sa sitwasyon, may angkop na solusyon at step-by-step na aksyon. Kayang-kaya itong sundan ng kahit anong munisipyo o lungsod. Mas matututukan na ang public health, mapoprotektahan pa ang ekonomiya at kabuhayan ng ating mga kababayan. Dapat standard o uniform ang paggamit ng Listo Protocol sa aktwal na operasyon at baseline actions para siguradong swak sa mga programa ng national government. Hindi kanya-kanya ang galawan. Mas mabilis at mas angkop ang ating pagtugon at daloy ng impormasyon. Paano ba ginagamit ang bagong Listo Protocol? Gaya ng naunang Operation Listo para sa mga bagyo, straightforward ang paggamit nito. Ito'y nahahati sa introduction, 3 chapters at annexes. Sa introduction, ipinapaliwanag ang rationale, structure ng manual at mechanics ng paggamit nito. Nililinaw dito na ang lahat ng nakapaloob sa manual ay minimum standards na maaaring higitan ng LGUs at i-customize batay sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Sa unang chapter, nakalatag ang mga pangunahing hakbang na ipatutupad ng LGU at ng local COVID-19 task force nito. Dito masasagot ang tanong na, ano ba ang procedure sa pag-lockdown? Siksik ito sa detalye mula sa pag-organize ng teams, pag-assess ng level ng hawaan, pagtukoy ng mga lugar at lawak ng lockdown. Bahay o building lang ba? Kalye? Purok? O buong barangay? Pagbababa ng desisyon na pinagtibay ng RIATF, pagpapatupad ng perimeter control hanggang sa pag-lift ng lockdown. Bawat letra makikita tulad nito, may checklist ng mga desisyon at substeps sa kaukulang reference box. Kapag nagpatupad na ng lockdown, ano-anong specific activities ang dapat gawin sa bawat zone? Ito naman ang masasagot sa Chapter 2. Dito ipinapaliwanag ang Zoning Containment Strategy. Ang areang naka-lockdown ay ang critical zone. Ang mga lugar sa paligid nito ang containment zone, buffer zone at outside buffer zone. Bawat zone, may iba-ibang community quarantine protocols, ECQ para sa critical zone, MECQ naman sa containment zone. Habang nagbabago ang sitwasyon,
maaaring i-adjust ng LGU ang sakop ng zones batay sa kanilang masusing assessment. Walang conflict sa mga lockdown na ipinapatupad ng IATF dahil mag-a-adjust ang interventions ng zoning containment. Walang mas bababa kaysa itinakdang community quarantine sa lugar. Sa bawat zone, mayroong PDITR strategy na kailangang gawin. Makikita ito sa flowchart of actions for zones. Sa ilalim ng Prevent strategy, mayroong dalawang major components, ang Health Promotion and Communications at DRRM System for Health. Dapat consistent ang pagpapaalala ng mga dapat gawin at iwasan ng mga mamamayan, kasama na ang pagprotekta sa mga vulnerable o delikadong mahawa. Sa Detect strategy, nakapaloob ang active disease surveillance, contact tracing at expanded testing. Sa bawat isang positive case, dapat may 37 close contacts na agad na matrace at matest sa loob ng 24 oras. Sa ratio na ito, matatansya kung ilang testing kits ng LGU ang dapat nakahanda. Lahat ng magte-test na positive for COVID-19, close contacts, suspect at probable cases, dapat ma-isolate sa loob ng 3 hanggang 24 oras. Dito pumapasok ang Isolate Strategy, kung saan kabilang ang Oplan Kalinga, pagtatayo ng temporary treatment and monitoring facilities, isolation units, mandatory provision ng PPEs para sa health workers at service ambulance. Sa Treat Strategy, number 1 ang pagkakaroon ng One Hospital Command Referral System para sa mga nangangailangan ng atensyong medikal. Pananagutan din ng LGU ang pag-organize at pag-coordinate ng service delivery network mula sa medical equipment at supplies hanggang sa pagbuo ng sistema ng pag-asikaso sa mga namatay maging ang waste management. Panghuli, sa Reintegrate Strategy, nakatakda ang pagbuo ng mekanismo para sa Social Assistance at Social Safety Net o SAP, maging ang nutrition and mental health outcomes para makamit ang tunay na social recovery program. Ano ang mga kailangang ihanda para maging listo laban sa COVID-19? Yan ang masasagot sa Chapter 3, Building Capacity. Dito nakalista ang lahat ng kailangang ihanda at patuloy na i-improve para listong maipatutupad ang PDITR strategy tulad ng mga kailangang IECs para sa Prevent, recommended na bilang ng contact tracers at iba pang manpower para sa Detect, tamang bilang ng pasilidad para sa Isolate at Treat, sapat na trainings para sa Reintegrate. Sa hulihang bahagi makikita ang annexes. Naglalaman ito ng iba't ibang sanggunian katulad ng reporting template, sample IEC materials, contact tracing reporting flow, at iba pa. Dumadaan man ang ating bansa sa matinding pagsubok na dala ng COVID-19, hinding-hindi nito kayang igupo ang tatag at tibay nating mga Pilipino. Magtatagumpay tayo. Babangon tayo ng sama-sama. We heal as one. Listong lokal na pamahalaan para sa malusog at ligtas na Pilipinas.